Matino po yan. Nung bago sila magsama nagtitinda kami ng balot barbecue. Matino po. Oo. Nandito yan sa akin. Ano nangyari? Ba't Ang sabi po nito, palagi siyang binubugbog. Kaya kung minsan umuwi siya dito sa amin, puro siya talaga pasa. Hanggang yung pasa niya hanggang dyan sa may-ari niya. Di ba, Neng? Puro kapasa. Puro siya black eye hanggang ulo. Binubugbog. Saan ka binubugbog? Kung sundan mo sa beer house. Kasi sinusundan niya sa beer house. Siguro naman. Sila siyang babae sa DSWD. Ano ka mo? Oo, sa may DSWD. Alam niya. Oo, may dala siya. Ano po, May? Dala-dala niya yung babae. Yun ang babae niya, Neng. Siyang nakakaalam. May dala talaga siyang babae, sir, sa DSWD sa Alaminos. Kaya ito, parang parang lumala yung ano niya. Isip niya noon. Hindi niya makalimutan yung babae na hahawak-hawak na ganyan. Hahawak-hawak sa braso ng asawa mo, ano? Doon siya nagka-problema. Hindi niya... Opo. Tapos nung sabi niya sa akin, pumunta sila dyan nakaban sa may 7-Eleven. Totoo ba yun? Yung sabi mo sa akin, na dala-dala niya yung babae niya dyan sa 7-Eleven, binigyan ka ng 20 pesos ng babae niya. Oo daw, sir. Yan ang sumbong, kaya para siyang hindi ko na siya mapigilan. Pag hindi ko naman siya mahabol may rayuma ako, sabi ko, dito ka lang, ay tatakbo na yan. So, ibig sabihin, Nay, hindi naman pala siya dating ganun. Ay, hindi po. Nung magkasama sila, bago magka-apat na anak, Opo, ganun na. binubugbog siya. Ganon? Ilan na yung anak mo nung binubugbog ka, Neng? Nung mag-akyat, sabi mo, magdala siya ng babae sa bahay nyo. Totoo ba yan? Dalawa doon. Ay, dalawa. Dalawang? Dalawa daw po. Ewan ko lang kung yung mga babae pupunta pa doon ngayon. Kasi galing kami doon kanina eh. Hindi ko naman natapnan kanina, wala doon. Pero nakikita mo na nagdadala siya ng babae Noon, talaga sa noon. bahay nyo. Noon. Ay, noon. Ay. Kaya parang ganun po ang umpisa ng niya. Parang natipress siya. Parang hindi niya nakayanan siyempre sa sobrang silos niya siguro, magbunganga ito. Kung, di ba, binabasag mo yung mga balde, urukan, sinusuntok ka na. Totoo, binabasag mo. Hindi ko binabasa. Ano dat? Wala naman. Pinunit mo yung tag-1,000. Totoo. Oo, yun lang. Ayun, binugbog ka na. Ganon po, pinunit daw yung tag-1,000 sa sobrang galit nito. Doon nagsimula na depress na siya. Opo, may Hindi niya matanggap hindi niya matanggap. yung mga nakikita niya. Oo, ganon. But, galing kami doon, Nay, sabi naman ng asawa niya, welcome naman siyang bumalik pag totally magaling na siya. Tapos na silang naghiwalay po sa DSWD. Kaharap po yung mga barangay council, hindi po ako papayag. Hindi po ako talaga papayag. Na? Kasi nung malala to, tanggalin niya yung basta po, makita na po yung mundo, tanggalin niya yung Anong mundo po? Tanggalin niya yung damit niya. Sino po? Siya, Opo. makita na yung niya, mundo niya sa baba. Opo. Ganon, talagang ibinalik talaga sa amin kaharap ang mga DSWD anda. Kaya hindi po ako papayag na babalik siya doon. Baka sasaktan na naman. Pag nagawa ko itong ibig daddy, dito ako uuwi. Dito? Sabi mo kanina, Ate Lisa, nag-uusap tayo doon. Pag magaling ka na, usap kayo ng anak nyo, gusto kang makasama ng mga anak mo doon. Hindi pa ako uuwi doon daddy. Hindi po ako papayag. Yung Yung mga anak yung niya po pananali. ang kukunin dito. Yung pananalig nung pagbiran ko. Dito po sila titira sa bahay ng kapatid niya.
dito po, nag-usap naman kami na Yes, ng Nay. kapatid Pasensya niya. na, Nay, ha? Opo. Ah, Grabe yung pananalita ng biyanan niya sa binubulyawan niya na ang sabi ng biyanan niya sa akin, yung anak mo magnanakaw. Kinuha yata yung pagkain, kinain niya. Kumuha yata ng barya, binili ng pagkain ng mga anak niya. Sabihin na magnanakaw siya. Binili naman ng pagkain. Binili ng sitsirya yata sa tindahan. Tapos sabi pa ng biyanan niya sa akin, hindi, sabi niya, hindi ako maniwala kung totoong apo ko yan o hindi, sabi niya. Yun ang sabi niya sa akin, ayaw pang ikasal. Sabi ko, ipakasal sila. Ayaw pa ng biyanan niya noon. Kaya, siyempre, hindi na po ako nagpumilit. Siyempre, babae ang anak ko, lalaki ang sa kanila, hindi na po ako nagpumilit. Opo. Basta ganun na lang po. so, isa rin na naging problema nyo, Nay, yung biyanan ni Ate Maricel. Oo. Kasi nakita ko, Nay, napakabait kausap yung asawa. Si Tatay Roger ba yun? Kung buhay lang sana ang asawa ko, yung ama nito, halos, sabi ni daddy mo, halos pasukin ka sa kwarto, pabugbugin ka, totoo yun? Boy. Nandoon yung daddy niya sa kanila ng nasyal, nalasing yung asawa, gustong saktan, at siyempre hinila ng asawa ko. Yung manugang. Opo. Kaya ito ay So, Nay, parang sa kwento ninyo, parang lumalabas na nagpatong-patong yung depressed ni Ate Opo, Maricel, opo. kaya nagkaganyan siya ngayon. opo. Opo yung sabi nito, iwan ko akong totoo, hindi po. Ang sabi niya, harap nga dito, Neng. Sabi mo, Ate Maricel, ang dito. pinapakain lang yung mga anak mo, ikaw hindi ka pakainin. Yan ang sabi niya, sir. Kaya, totoo. Sa unang labas. Totoo ba na talagang hindi ka pinapakain? Anak mo lang ang pinapakain. Tapos doon ka pinapatulog sa kulungan ng kambing? Yan ang sumbong mo sa akin, Totoo yan. Pinapatulog ka sa kulungan ng kambing. Kulungan ng manok. Okay. Nay, pasensya na po kayo. Ang reason lang talaga ng punta namin dito kasi okay, ungkatin man natin halimbawa yan, although hindi na maganda kasi tapos na yon, hindi na rin maibabalik. Para sa akin po, yung mga nangyari, Pabayaan. ipag-pray na lang po natin, focus na lang tayo sa paggaling ni Ate Maricel. Opo, sir. Total, sabi nyo po, nagkausap-usap naman na kayo sa DSWD. Opo, may mga pirmahan naman na kayo. Opo, So, wag maski ungkatin po yan. wag na lang po natin ungkatin. Alam ko na, naiintindihan kita, magulang ka, alam ko nasasaktan ka pa rin. Pero para hindi na lumaki ang gulo, hindi na lumaki ang problema, wag na lang natin ungkatin kasi pag maririnig nila doon, magagalit sila lalo. Ang Pwede ganun po. ang Pero pag-usap talagang totoo talagang ilang bisis kaming nagharap sa mga LGU. Opo. Kung ipagamot namin to, may kasama pa kaming barangay gagawad, BHW, police, dalhin namin siya sa dagupan, sa psychiatrist. Bakit kailangan may kasamang mga ganun? Ganun po ang tuwing pupunta kami sa sa dagupan, sa doktor, may kasama po kaming BHW at isang nurse. Pero hindi siya gumaling. Hindi po siya gumaling dahil tinatakbuhan po kami. Ayaw niya talagang uminom ng gamit pa. Sabi niya, lason. Linalason daw namin siya. Hindi naman po. Sige, Nay. Gaya ng sinabi ko, Nandiyan Nay. pa po yung mga ibang gamot niya Opo. Gaya ng sinabi ko, Nay, naiintindihan po kita, Nay. Nararamdaman kita bilang magulang. Alam ko ang magulang hindi natatapos yung pagmamahal sa anak. Kaya focus na po tayo sa paggaling ni Ate Maricel. Iti kaning tadarumadin. Kalimutan na natin yung mga masasamang nangyari, ano? Para hindi na lumaki ang gulo. Ipag-pray na lang natin. At ang dahilan ba't kami nagpunta rito, dahil ang request pakiusap niya, gusto lang po niya kayong mayakap, gusto lang niya kayong makumusta, makita.
Ganon din sa mga anak niya, kaya inuna namin doon. Anong masasabi mo, Nay, na nakikita mo unti-unti nang gumagaling si Ate Maricel? Nagpapasalamat po ako. Sana po gabayan siya ng Panginoon. Pagalangin siya ng Panginoon dahil unang-una po sa lahat, Panginoon po ang Tama. Panginoon po ang Masaya ka ba, Nay, na nakikita mo unti-unti na siyang gumagaling? Opo, hindi na siya kagaya ng dati. Opo. Worst talaga nung una ko siyang kinuha sa palengke. Talagang, pero sa gabay ng ating Panginoon, sa pagpipray natin, no? Kaya yun lang, Nay, ang punta namin dito. Gusto namin na makita nyo rin siya, pero ang usapan namin, Punta po sana talaga ako doon. Opo. Sa Lunes po sana ako pupunta doon. Dahil nung Lunes Martes sa lang ako Malapigue? pa-ECG. Isang Malapigue? Oo, papunta sana ako. Tanungin ko sana ang address kay Auntie mo Isang. Nandito na rin kayo. Hindi na ako tuloy sa Lunes. Yun lang, gusto lang namin ipakita sa inyo na maayos yung kalagayan niya. Pasok po tayo, sir. Okay lang po, Nay. Okay lang kasi maingay yung mga aso. Kasi ang usapan namin ni Ate Maricel, ipapakita lang siya sa inyo and then babalik din kami kasi tuloy-tuloy pa rin po ang gamutan niya. Monthly pa rin. Yung gamot niya po yung walang sapin pa rin. Iba po yung Ay, iba po sa amin. Ay, kasi Oo. yan ang ay binibigay. Yan ang Oo. binibili natin. Oo. Iba po sa amin pero hindi namin pwedeng no? Hindi ko rin nag-isira mo. Kasi may ini-inject tapos may pinapainom. Kumbaga yung doktor na pinupuntahan namin din, may mga binibili kami sa Mercury. Ay, iba. Kaya Hindi kaya na ganon. kaya puspusan po yung pagtutok namin kasi ayaw din namin, Nay, na masayang yung mga nasimulan na namin. Kaya pakiusap ko sa kanya na dadalhin ko siya rito, papakilala ko kung saan niya gusto, pero iuwi pa rin namin. Opo. Sana maintindihan niyo rin po. Maintindihan ko po. Kasi, siyempre, palagi niyo po siyang dinadala sa doktor. Yes po. Okay lang po. Mas Kasi- magagaling siya, maanuhan niya yung mga dalaga niya. Opo, ang laki ng pagbabago kasi dati hindi niya naisip yung mga anak niya. Ngayon siya mismo nag-request sa akin na bigyan ko ng allowance yung mga anak niya, pati bigas. Tapos, Nay, ilan po ba anak niyo, Nay? 5 po sana pero namatay yung pinakapanganay ko po. 8 Okay. months na buntis ako noon. Nasungay ako ng kalabaw kaya ayun na parang nakunan ako 8 months siya pero Oo. talagang nakabuanan ko na sana namatay siya. Kaya So- up po. So sa lahat ng anak niyo, Nay, si Ate Maricel lang may Opo. problema ganito. Siya po ang panganay. Hindi, wala naman lahing ganun, Nay. Wala naman. Sorry po. Parang nakuha lang niya sa stress talaga. Stress lang talaga matinong-matino po ito dito. Opo. Napakatino niya. Mm-mm. Masipag magtinda. Opo. Ayun nga, siguro, yung siyempre, sugarol, ang asawa niya, dasinggo, pagdating na bugbog na siya, hanggang hanggang palingke, binubugbog ka, sinusundan ka sa palingke. Totoo yun, sabi ni Auntie mo Norma Aguila. Yung kapitbahay namin na si Norma Aguila, ganito hanggang dyan lang siguro sa apartment na yan, nagsumbong sa akin. Totoo yun, binugbog ka sa gitna ng palingke. Nadapa-dapa ka daw. Hinila-hila ka daw na parang basahan. Sige, Nay, kalimutan na po natin yon, no? Gaya ng aking sinabi, gusto ko bumaling si tulungan nyo na lang kami na Opo. pag-pray natin. Kumusta naman ang buhay-buhay nyo dito, Nay? Yeah. Malapit ng mga anak yung ading niya, sir, sa October. Tapos yung isang ading niya naman, nagtatrabaho doon sa Maynila. May anak naman siyang isa. Tapos yung isa naman, may siya, meron kung meron, wala kung wala. Hindi naman araw-araw yung hanap buhay niya. So, kung tinawag siya ni Kapitan, pupunta na siya kay Kapitan. So, paano kayo nabubuhay na? Ano income nyo po? Namatay po ang baboy ko nung bagyo, lumabas ang mga bituka, lumipad po yung bubong, 3 po ang namatay na Oo. baboy, nahulog yung mga yero sa loob ng kulungan. Siyempre, naiganon-ganon na sa lakas ng hangin. Oo. Ang daming naputol, ang daming natumba. Namatay yung baboy. Namatay na yung baboy. Naiwan lang 2 biik na maliliit.
isang buwan lang yung dalawang baboy dyan. So, lugi. Ay, lugi po Lugi. Lugi. Pero, di bali, Nay, ano't ano man, mga pagsubok lang yon. Importante, walang nasaktan sa ating pamilya, ano? Wala po. Oo, salamat sa Panginoon. O, salamat nga sa Panginoon, sir, hindi nagiba yung bahay namin. Opo. Yung mga iba, puro lumipad ang bubong. Malakas talaga ang bagyo dito, Ay, Nay. ang lakas po. Sa bagay, ilang buwan na nakalipas, pero bakas pa rin yung mga kahoy na nabuwal. Ito po yung mga nabuwal-buwal, oh. Ay, yung mga bubong nga ng kapitbahay ko, lumipad dyan lahat. Oo. Taob ang mga bubong dito. Kami lang di paikot ng ganyan o kami lang ang parang hindi tinamaan ng hangin dahil parang ipo-ipo yata yun sir pag naputol yung sanga ng akasya paikot-ikot na ganyan bago babagsak Oo. kasi pinaplaslightan ko dito Oo. Nakikita nyo, gabi pala nangyari yon. parang alas 10 yata yun nagsimula sir. Oo. So, anong oras Alas pinakamalakas? Yung pangalawang bandang Pabalik na siguro. alas 2 na yata yun. Opo. Yung pinakamalakas Second attack. Opo, yun na talagang lahat na nagiba-giba yung mga kahoy diyan kaya pinaglalaga. Okay. Nay, nakita mo ngayon si Ate Maricel, anong napapansin mo mga pagbabago? Yung tumaba po siya at yung pagsasalita niya makausap na siya ng maayos. Opo. Parang dire-diretso na yung mga sagot niya. Hindi kagaya dati. Ay, no nakit pag kinakausap ako kung tinatanong ko siya ang sagot niya iba. Masaya ka ba, Nay, sa nakita mo kay Ate Maricel? Ay, opo, sir. Surprise naman yung dating nyo. Opo. Kanina lang naman ako nakalakad dahil nung pangatlo na yung gamot na iniinom ko sa puso ko, nakalakad na rin ako. Kaya naglilinis po ako. Buhat ng bagyo, halos hindi ako makalinis. Sumakit po yung puso ko palagi. Kasi 16 years na po akong diabetes, arthritis, rheumatic heart din po. Kaya hindi ako makabuhat ng mabigat. Kaya hinintay ko yung ulan. Kaya nakalinis-linis na rin po ako. Sige, Nay, ha? Salamat at nakilala ko kayo. Okay. Sa totoo lang, nung unang-unang mabalitaan ko na nagpunta kayo sa pulis, medyo nag-worried din ako. Ay, Sabi ko, ba't ganon? bigla ako, sir, no? Oo. Sabi ko, Nay, ba't ganon? Maayos ang intensyon ko. Bakit parang mapapapulis pa yata ako? Hindi